So lahat po ba ay updated pa rin po sa nangyayari sa ating Senate Flix? And the reason I mentioned that is because this week po, mga magulang at kapatid, if you are aware, si President Bongbong Marcos po was asked kung paano po mapapahupa yung political hit na nararanasan ng ating bansa. If you are, I guess you are aware na meron pong political hit, no, napakataas po ng apoy sa Senado this past few days, mula sa barilan hanggang sa habulan, hanggang sa kamustahan, at hanggang sa taguan, at hanggang sa pagkakaroon po ng pagnanasa nila na magkaroon na lang ng online na appointment at online na pagpasok sa Senado. Mga magulang ko at kapatid, it actually impressed to us na napakataas po ng political hit sa ating bansa. And because of that, our President was among the people na tinanong kung paano ba ito mapapababa. Paano ba mapapababa yung political hit sa ating bansa? And what is so interesting is kung paano niya sinagot itong tanong na to. Sabi po ni President Marcos, paraphrasing, sabi niya, the only people who can turn down the political heat are those people who first and foremost turn it up. O sa Tagalog, sabi niya, yung mga tao lang makakapagpababa nitong apoy ng politika dito sa ating bansa ay yung mga taong nagpapataas din ito. At ang sabi niya, mga magulang at kapatid, from that answer alone, it is actually giving us an implication na wala naman siyang ginagawa para itaas yung political hit. Therefore, hindi siya dapat tinatanong kung paano ito mapapababa. So, in essence, para niya na rin sinasabing wala akong magagawa dyan. Kasi wala naman akong kinalaman sa mga bagay na yan. And mga magulang ko at kapatid, this topic of walang magagawa, kawalan na magagawa, mga magulang ko at kapatid, is actually the same theme na makikita natin dito sa ating passage na pag-aaralan sa umagang ito. Kung kayo po ay may Biblia, minsan pa, samahan niyo kong buklatin ito sa John chapter 6, verse 41 to 46. Sabi po dito ng salita ng Diyos, kaya't nagbulong-bulungan ng mga Hudyo tungkol sa Kanya. It is Jesus. Nagbulong-bulungan ng mga Hudyo patungkol sa Panginoong Hesus, sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. As a response, the Jews said, sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? At kilala natin ang kanyang mga ama't ina. Paano niya masasabing bumaba siya mula sa langit? Sumagot si Jesus, huwag na kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin, malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. Siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Sinulat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang sino mang nakarinig at natuto mula sa Ama ay lalapit sa akin. Ang nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama, siya lamang ang nakita sa Ama. Ang Diyos po ang nagpala sa kanyang salita. The passage that I've read, mga magulang ko at kapatid, ay kinuha ko po sa Filipino Standard Version. And that is why, kung mapapansin nyo po, maaaring merong pagkakaiba yan dyan sa Biblia na inyong binabasa. Pero kagaya po ng napag-aralan natin last week, mga magulang ko at kapatid, we look at the declaration that Jesus made concerning Himself at sa mga taong mananampalataya sa Kanya. Yun po yung ating pinag-usapan last week. According to Jesus, sabi niya po, siya po yung tinapay ng buhay. He is the bread of life. And as I said last week, mga magulang ko at kapatid, nung sinabi ni Jesus Christ na I am the bread of life, He is not just saying who He is, rather, with that praise, He is also claiming that He is God. Yun po yung kanyang sinasabi when He made the claim that I am the bread of life. But in that particular passage, hindi niya lang po kinlaim kung sino siya, hindi niya lang po dineclare kung sino siya, kundi dineclare niya rin po yung mga mangyayari sa mga tao pag sila ay nalampalataya sa kanyang declaration. Ang sabi niya, those people who will believe and come to Him ay hindi na mauuhaw at magugutom. That is the declaration that He made last week sa ating pag
aaral. Now, we will proceed po doon sa mga bagay nangyari pagkatapos nun. And that is the content of the passage that we read earlier. Yun po yung bagay na nilalaman ng passage na ating binasa. And as we can see, yung passage po na ito, mga magulang ko't kapatid, malinaw po na ipinapakita sa atin yung tugon ng mga tao sa sinabi ng Panginoong Hesus. Yun po yung laman ng passage na ating binasa. Makikita po natin dito yung tugon ng mga tao sa sinabi ng Panginoong Hesus. And as we all can see, malinaw na pinapakita ng ating passage na yung tugon nila sa sinabi ng Panginoong Hesus ay this: they grumbled. O sa Tagalog po, mga magulang ko't kapatid, bilang tugon sa lahat ng sinabi ng Panginoon, sila po ay nagbulungan. Ganun po yung tugon nila sa deklarasyon ng Panginoong Hesus. And for us to better understand kung ano po yung itsura ng kanilang pagbulong-bulungan, let us go back to the Greek word ng grumbled. At yung word po na grumbled sa Grego, mga magulang ko't kapatid, ang ibig pong sabihin niyan is to murmur, to mutter in discontent, to complain quietly, or to express dissatisfaction under one's breath. O sa Tagalog, mga magulang ko't kapatid, hindi sila nasiyahan sa sinabi ng Panginoong Hesus. And that is why para silang nagrereklamo, pero nagrereklamo sila in a way na hindi masyadong halata. Kaya ang sabi po ng Biblia, sila ay nagbulungan. And in essence, yung diwa ng kanilang pagbubulong-bulungan, mga magulang ko't kapatid, kaya sila nagbubulong-bulungan kasi hindi nila matanggap yung sinasabi ng Panginoong Hesus. Hindi sila nasisiyahan doon sa sinasabi ng Panginoong Hesus. And this is a response, mga magulang ko't kapatid, that we should take note into. Dapat po natin itong bigyan ng pansin, especially when we begin to realize na yung ginawa ng mga taong ito reminds us of the same spirit, reminds us of the same behavior, of the same response na ginawa ng mga ninuno nila during the time that they were in the wilderness. Remember, mga magulang ko't kapatid, during the Old Testament times, after pong palayain ng Diyos yung mga Israelita sa Exodus, sa Ehipto, sila po, mga magulang ko't kapatid, ay inilid o pinangunahan ng Panginoon papunta po doon sa lupang pinangako. But before they were able to enter the promised land, mga magulang ko't kapatid, napakadami muna nilang pinagdaanan. Naglakbay muna sila sa disyerto. And remember, mga magulang ko't kapatid, sa Exodus chapter 16 verse 2 following at sa Numbers chapter 11 following, mga magulang ko't kapatid, makikita natin that the Israelites during that time, upon traveling, habang sila'y nagtatravel, habang sila'y naglalakbay papunta sa promised land na ipinangako sa kanila ng Panginoon, they also grumbled. Sila din po ay nagreklamo. Sila din po hindi sila nasisiyahan sa bagay na ginagawa sa kanila ng Diyos. The first reason kung bakit sila hindi nasiyahan, kasi wala silang makain. Nagreklamo sila. Anong ginawa ng Panginoon? Nagpaulan ng mana. Pagdating sa Numbers chapter 11, mga magulang ko't kapatid, nagreklamo na naman sila. Bakit po? Kasi ang sabi nila, hindi sila makakain ng karne. Anong ginawa ng Panginoon? Nagpaulan ng frozen foods. Bakit po? Kasi paulit-ulit yung kanilang pagreklamo. And the word grumbled sa Old Testament is actually the same grumbled na makikita natin dito sa New Testament. So in essence, mga magulang ko't kapatid, when we read John chapter 6, it actually reminds us of their ancestors. Kung paano nagreklamo yung kanilang mga ninuno, ganun din naman sila po ay nagrereklamo. This is the same thing that we are seeing in this particular passage. And the only difference, mga magulang ko't kapatid, yung kanilang pagrereklamo ay yung object ng kanilang pagrereklamo. Kasi this time around, mga magulang ko't kapatid, yung mga taong ito, hindi na nagrereklamo kasi wala silang makain. Hindi na sila nagrereklamo kasi wala silang makain. In fact, katatapos lang silang pakainin dito ng Panginoong Hesus. Kaya sila nagrereklamo dito, mga magulang ko't kapatid, kasi hindi nila matanggap yung sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila.
At what is so interesting, mga magulang ko at kapatid, yung katotohanan na hindi nila matanggap, yung katotohanan na sinabi ng Panginoong Jesus na galing siya sa langit. Natanggap nila na siya'y tinapay ng buhay. Na para bang kaya nilang tanggapin, mga magulang ko at kapatid, na sino man na lumapit sa Panginoon, hindi na mauuhaw at hindi na magugutom. Pero ang hindi nila matanggap, mga magulang ko at kapatid, ay yung katotohanan na sinabi ng Panginoon na siya ay mula sa Ama. Yun yung dahilan kung bakit sila nagbubulong-bulungan. And this is the reason kung bakit sabi nila, di ba, bakit sinasabi niyang galing siya sa langit? Di ba ito si Jesus? Di ba ang tatay niya si Jose? At di ba kilala natin yung kanyang mga magulang? At maliwanag natin yung makikita dito sa ating text, mga magulang ko't kapatid, na ang rason kung bakit sila nagrereklamo ay hindi na dahil gutom sila, kundi dahil ayaw nilang tanggapin yung sinasabi ng Panginoon. And take note, mga magulang ko't kapatid, naiintindihan nila yung sinabi ng Diyos, ng Panginoon. Kaya sila nagrereklamo, hindi dahil malabo yung sinabi ng Panginoon. Nagrereklamo sila kasi sa sobrang linaw ng sinabi ng Panginoon, hindi nila ito matanggap. And during that time na hindi nila matanggap yung sinabi ng Panginoon, it is the opportunity that Jesus took para paliwanagan sila at para turuan sila ng isang importanteng katotohanan na hanggang ngayon nagbe-benefit pa rin tayo. Pansinin niyo po, hindi nila ito matanggap. And they were asking question, hindi nila matanggap. Anong ginawa ng Panginoon? Ipinaliwanag sa kanila ng Panginoon kung bakit hindi nila ito matanggap. Sabi sa kanila ng Panginoon, kaya hindi nyo ito matanggap. Kasi ang sabi ng Panginoon, walang makalalapit sa akin, maliban na lang na ilapit siya ng Diyos Ama sa akin. So, people were unable to accept this, not because hindi nila maintindihan, kundi dahil they are unable to. Hindi nila kayang tanggapin ito. At ang sabi ni Jesus, kaya hindi nila ito kayang gawin kasi kailangan pa yung kilos ng Ama para ito ay kanilang magawa. At mga magulang ko at kapatid, mula dito sa passage na to, dito po kinuha ng mga reformers yung paniniwala na total depravity. And this total depravity, the doctrine of total depravity suggests, mga magulang ko at kapatid, or teaches that apart from the gracious work of God, man is unable na makalapit o tanggapin yung katotohanan na itinuturo ng Panginoon. Dito po natin makukuha yung doktrina na yan. Dito po sa John chapter 6, particularly in verse 44. Kasi ang sabi ng Panginoon doon, walang makalalapit sa akin, maliban na lang na ilapit siya ng Ama. At mga magulang ko at kapatid, dito ko rin po gustong kunin ang mensahe natin sa umagang ito. And this is our message. Humanity's problem isn't the ability to understand the truth that Christ teaches, but the inability to accept it apart from the gracious work of God. That is the message. O sa Tagalog, ito po yung mensahe natin sa umagang ito. Ang problema ng sangkatauhan ay hindi ang kawalan ng kakayahang maunawaan ang katotohanan ng itinuturo ni Jesus, kundi ang kawalan ng kakayahang tanggapin ito kung wala ang pagkilos at biyaya ng Diyos. Ulitin ko po, ito po yung mensahe natin sa umagang ito. Ang problema ng sangkatauhan ay hindi ang kawalan ng kakayahang maunawaan ang katotohanang tinuturo ni Jesus, kundi ang kawalan ng kakayahang tanggapin ito kung wala ang pagkilos at biyaya ng Diyos. At mga magulang ko at kapatid, yung katotohanan ng ating mensahe, malinaw pong makikita natin dito sa ating passage sa umagang ito. Kasi kung titignan natin, kung babalikan natin yung ating passage, malinaw pong ipinapakita sa atin ito na naunawaan nila yung sinasabi ng Panginoong Jesus. Di ba? We can actually argue na naunawaan nila. At ito nga po yung dahilan kung bakit nag-react sila ng ganun. Kaya sila nagbulong-bulungan, hindi dahil hindi nila naunawaan. Nagbubulong-bulungan sila kasi naunawaan nila. Nagbubulong-bulungan sila kasi naunawaan nila pero hindi nila matanggap. Hindi sila nagbulong-bulungan kasi naguguluhan sila sa sinabi ng Panginoon. That is not the reason.
Nagbubulong-bulungan sila, mga magulang ko't kapatid, kasi hindi nila matanggap yung kanyang sinasabi. At mga kapatid, what we need to realize is, hindi lamang ito totoo sa kanila. Hindi lamang po ito totoo sa kanila. This is also the situation of every human being kapag sila po ay na-expose sa katotohanan ng salita ng Diyos. Whenever a person na exposed sa salita ng Diyos, mga magulang ko't kapatid, they will eventually understand it. Pero ang pinakamalaking problema sa kanila is yung katotohanan na nahihirapan tayong tanggapin yung katotohanan na ito. At yun nga po yung pundasyon ng doktrina ng total depravity. Na kung sa ganang sarili lang natin, mga magulang ko't kapatid, hindi natin kailanman tatanggapin yung bagay na itinuturo ng salita ng Diyos. And across the history, yung doctrine po na ito ng total depravity, mga magulang ko't kapatid, ito po yung one of the most controversial doctrines that was ever rediscovered by the reformers. Ibig sabihin, mga magulang ko't kapatid, yung total depravity na doctrine, hindi po yan dilikha ng mga reformers. Yan po ay kanilang na-rediscover. Yan po ay kanilang naunawaan lang. Yan po ay kanilang na para bang ipinakita lang, pero hindi sila yung may likha niyan. Yan po ay naunawaan nila mula sa salita ng Diyos. And one of the prominent people who argued against this doctrine ng total depravity ay walang iba kundi si Pelagius. Sino itong si Pelagius, Kuya JB? Si Pelagius po, mga magulang ko't kapatid, is a British monk na nagtuturo sa Rome during the time of 380 to 410 AD. And according to history, mga magulang ko't kapatid, nagsimula siyang mag-argue against total depravity when he began to read yung most of the writings o karamihan ng mga sinulat ni Agustin na nag-i-imply o sinasabi ni Agustin sa kanyang mga sinulat na walang kakayahan ang tao na sundin ang utos ng Diyos o walang kakayahan ng tao na lumapit sa Panginoon. Maliban na lang kung tutulungan siya ng Diyos. At itong kawalan ng kakayahan na ito ay epekto ng pagkakasala ni Adan doon sa Book of Genesis. Yun po yung bagay na sinasabi ni Agustin. Kasi para kay Agustin, pagkatapos magkasala ni Adan, nagkaroon ito ng epekto sa atin. Because of his sin, people now are dead in their sins. Nawalan tayo ng kakayahan na tumugon ng maayos sa salita ng Diyos. Na palampalatayaan siya, na tanggapin siya, nawalan tayo ng kakayahan nun. Para kay Pelagius, hindi yan totoo. Para kay Pelagius, tayong mga tao, hindi tayo naapektuhan ng pagkakasala ni Adan. The only thing that Adam did after niyang magkasala is provided us a bad example. At dahil sa kanyang example, sinundan natin yun ng sinundan, kaya tayo nagkakasala. Pero wala yung kinalaman sa atin. Walang epekto yung kasalanan niya sa atin. Dinedenay niya, mga magulang ko't kapatid, yung total depravity. Dinedenay niya yung doctrine of original sin. Kasi para kay Pelagius, yung tao, may kakayahan silang manampalataya, may kakayahan silang sumunod sa Diyos. Kasi para sa kanya, bakit naman uutusan ng Diyos ang tao na sumunod kung wala naman palang kakayahan yung tao na sumunod? And like I said earlier, mga magulang ko't kapatid, the reason kung bakit may command is for people to see na hindi nila kayang sundin to at kailangan lang nila sa Panginoong Jesus. But what Pelagius is keep on doing is denying what Jesus did. Kasi para sa kanya, yung ginawa ng Panginoong Jesus, hindi nakapagliligtas. Ang ginawa lang ng Panginoong Jesus is provided us a good example. Sa makatuwid, mga magulang ko't kapatid, si Pelagius, patuloy niyang ina-argue na kaya natin. The problem is, mga magulang ko't kapatid, hindi lamang po si Agustin yung nag-a-argue against, nagpapasinungaling ng kanyang paniniwala. Kasi kung titignan natin, minsan pa, yung ating text, malinaw na sinasabi nito na mali yung paniniwala ni Pelagius. Kasi according kay Jesus sa ating text, mga magulang ko't kapatid, sabi ni Jesus sa John chapter 6 verse 44, walang makalalapit sa kanya, maliban na lang na ilapit ng Diyos Ama ang isang tao sa kanya.
This is the doctrine of total depravity. At mga magulang ko at kapatid, yung passage natin alone isn't the only passage na pwede nating gamitin para sabihing mali yung paniniwala ni Pelagius. Kasi pag tinignan din natin yung Book of Acts, particularly in chapter 16 verse 14, i-introduce tayo nun sa isang babae na ang pangalan po ay si Lydia. At ito pong si Lydia, mga magulang ko't kapatid, malinaw po na tinutukoy diyon sa verse na yon na in order for her na ibigay yung kanyang atensyon sa pakikinig at pag-unawa sa itinuturo ni Pablo, kailangan munang buksan ng Diyos yung kanyang puso. Let me just read Acts chapter 16 verse 14 to be more precise. Sabi po ng salita ng Diyos, isa sa mga nakinig sa amin, dito po sa Acts chapter 16 verse 14, ang isang babaeng, ang pangalan ay Lydia, isang sumasamba sa Diyos. Siya'y mula sa lungsod ng Tiatira at mangangalakal ng mga telang kulay ube. And pansin niyo po sa praise na to, sabi po ng Biblia, binuksan ng Panginoon ng kanyang puso upang makinig ng mabuti sa mga sinasabi ni Pablo. Napansin niyo po yung sabi ng Biblia? Upang magkaroon siya ng kakayahang makinig maigi sa sinasabi ni Pablo, kinailangan munang buksan ng Diyos yung kanyang puso. And from this passage, it tells us, mga magulang ko't kapatid, na for every individual people. And imagine, mga magulang, take note, sabi pa dito isa siyang sumasamba sa Diyos. So, pwede nating sabihin na relihiyoso siya. Sumasamba na siya sa Diyos, pero para lang makapakinig siyang maigi, kailangan munang buksan ng Diyos yung kanyang puso. Ano yung pinapakita sa atin ng katotohanan ng salita ng Diyos? Na merong necessary condition na maabot ang tao bago siya tuluyang tumanggap at makinig ng maigi sa salita ng Diyos. At ano po yung necessary condition na yon? Yung pagkilos ng Ama sa kanyang puso. Pagkilos ng Diyos sa kanyang puso. Kailangan mo nang buksan ng Diyos yung kanyang puso upang siya ay magkaroon ng kakayahang tanggapin at makinig ng maigi sa salita ng Panginoon. And that is exactly the same thing na sinasabi ng Panginoon dito sa ating passage na binabasa sa umagang ito. Isn't that the truth? Di ba ang sabi ng Panginoong Hesus? Walang makalalapit sa akin, maliban na lang na ilapit sila ng Diyos sa akin. Kailangan muna ang kilos ng Ama bago makalapit ang mga tao sa Panginoong Jesus. At mula po dito sa ating passage na pinag-aaralan sa umagang ito, mga magulang ko't kapatid, dalawang bagay yung gusto kong makita natin. Una, yung seriousness ng ating kondisyon. At pangalawa, mga magulang ko't kapatid, yung necessity of God's gracious work. Dalawang bagay. At dito po iikot yung ating pinag-aaralan sa oras na to. The seriousness of our condition at pangalawa, yung necessity of God's gracious work. Tingnan po natin sila isa-isa. The first is the seriousness of our condition. Tingnan po natin kung gaano kaseryoso yung ating kondisyon. Kasi kung ang kailangan pala, kung meron munang necessary condition bago tayo makalapit sa Panginoong Jesus, then it tells us, it actually implies na may kaseryosohan yung ating kondisyon. Have you ever heard a person na merong sakit? Pag may sakit yung isang tao, sasabihin niya sa'yo, huwag kang mag-alala. Kasi hindi naman ganun kaseryoso yung aking kalagayan. Di po ba? Di ba ganun yung lagi nating sinasabi? But when we say na yung seriousness of our condition, it tells us, mga magulang ko't kapatid, na miserable yung ating kalagayan. Na hindi natin ito dapat gawing biro. At ito yung unang bagay na ipinapakita ng ating text sa umagang ito. Kuya JB, paano po yan ipinapakita? Basahin po natin. Sa John chapter 6, verse 41 to 43, pansinin niyo po ang sabi dito. Kaya't nagbulong-bulungan ng mga Hudyo tungkol sa kanya sapagkat sinabi niya, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? At kilala natin ang kanilang ama't ima. Paano niya masasabing bumaba siya mula sa langit? Sumagot si Jesus, wag na kayong magbulong-bulungan. Pansinin niyo po, mga magulang ko't kapatid. Dito sa aking passage na binasa, notice
pansinin niyo po, na hindi lang sinabi ni John kung ano ang kanilang naging tugon, bagkus sinabi din ni John kung sino yung tumugon ng ganito. Napansin niyo po ba? Dito sa verse 41, hindi lamang sinabi ni John na sila'y nagbulong-bulungan. Sinabi din ni John kung sino yung nagbulong-bulungan. And according to John, ang nagbulong-bulungan, mga magulang ko't kapatid, ito yung mga Hudyo. It was the Jews. It was the people that Christ Jesus had earlier pinakain. Nakakita ng himala ng Panginoong Jesus, pero afterwards nilang makita at maranasan ang lahat ng ginawa ng Panginoong Jesus. After nito, may sinabi lang ang Panginoong Jesus, ang sabi ng Biblia, bilang tugon, sila ay nagbulong-bulungan. And this is very important na bigyan natin ng pansin. Kasi according kay D.A. Carson, mga magulang ko't kapatid, sa kanyang komentary, yung mga Hudyo daw po na tinutukoy dito, could either be the synagogue congregation of Capernaum or at least its leader. Meaning to say, mga magulang ko't kapatid, yung tinutukoy dito na nagbulong-bulungan, membro ng simbahan. In fact, we can even consider that these people are actually the leaders. Among them, meron sa kanila, leaders pa ng simbahan. At ang dahilan bakit importante ito, mga magulang ko't kapatid, is because this particular information implies that these people who grumbled against Jesus are not ignorant people, are not ignorant pagans, but actually people who are inside a religion. May relihiyon sila, pasok sila sa simbahan, pero at the end of the day, nagbubulong-bulungan pa rin. Imagine, again, I will state it very clearly. Let me just remind you once again, ito yung mga taong pinakain ng Panginoong Hesus. Pinakain sila, tapos relihiyoso pa sila, pero at the end of the day, hindi pa rin nila matanggap yung sinabi ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin nito, kung sila ay pasok sa relihiyon, this means these people are people who are actually familiar with the Scripture. Familiar sila, alam nila yung Old Testament Scripture. And we can even consider them as people who are religious. In our time, mga magulang ko't kapatid, at kung ilalagay natin yung context nila sa context natin ngayon, pwede nga natin silang ihalin tulad sa mga taong merong malalim na familiarity at kaalaman sa Christianity. We can even consider them as the best of us. Alam niyo po, yun yung parang, kung titignan natin, yan yung may relihiyon. Yan yung Kristiyano. Parang ganun, mga magulang ko't kapatid. Yet sa likod ng katotohanan ito, mga magulang ko't kapatid, ni-record ni John dito sa kanyang gospel that they still rejected Jesus. Na sa likod ng kanilang kaalaman, sa likod ng kanilang karanasan, sa likod ng kanilang relihiyon, mga magulang ko't kapatid, hindi pa rin nila natanggap yung sinasabi ng Panginoong Jesus. And can you imagine that? Can you imagine that? The best of us, walang kakayahang tanggapin yung salita ng Diyos. These people are so religious, yet they are still unable to accept and welcome yung sinasabi ng Panginoon. And now, going back to our context, mga magulang ko't kapatid, hindi natin pwedeng sabihin na kagaya nila tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na mas higit tayo sa kanila. The only reason kung bakit ka nakakapanatili dito is because kumilos ang Diyos sa puso mo. Kasi kung sila nga, mga magulang ko't kapatid, hindi nila matanggap yung salita ng Diyos, sa dami ng kanilang achievement at sa kung sino man sila sa oras na yun, gaano pa tayo? And this is how serious our condition is. This is how miserable our condition is. And this is why sabi ng Panginoon, kung wala, apart from the gracious work of God, mananatili ka sa kondisyon na iyan. And to make the matters worse, mga magulang ko't kapatid, according pa kay John,
These people thought na ang rason kung bakit sila ganito ay dahil sa isipan nila, alam nila ang lahat ng dapat nilang malaman kay Jesus. Imagine, mga magulang ko't kapatid, hindi nila matanggap yung sinabi ng Panginoong Jesus. Meron din silang kumbinsidong dahilan kung bakit hindi nila matanggap yung sinabi ng Panginoong Jesus. Kasi sa isipan nila, mali ang Panginoong Jesus. Wala silang kakayahang tanggapin yung salita ng Diyos. Bulag din silang makita na hindi nila ito matanggap. Am I making sense? Na para bang sinabi sa'yo ng doktor, may cancer ka, hindi mo matanggap. Tapos sabi mo pa sa doktor, sinungaling ka. Nagigasi po ako, hindi mo lang matanggap na ganito yung kalagayan mo, sinasabi mo pa, mali ka. Ino-object mo pa. At ganito po yung kanilang sitwasyon. And this is why, mga magulang ko't kapatid, yung mga taong ito ay hindi lamang walang kakayahang tanggapin yung katotohanan. Hindi din nila makita yung tunay na rason kung bakit nila hindi ito magawa. And from this, let me give this point. Gusto ko makita natin yung point na to. Religious privilege does not guarantee saving faith. O sa Tagalog, mga magulang ko't kapatid, gusto ko maunawaan natin to. Ang pagiging kabilang sa reliyon ay hindi garantiya na ang isang individual ay may pananampalatayang nagliligtas. Listen to me very carefully. Just because you are in the church, doesn't necessarily mean okay ka na. Doesn't necessarily mean nananampalataya ka na. Kasi kung paanong itong mga taong ito nasa loob ng reliyon, pero they still are unable to accept and even see their condition. Ganun din sa maraming tao ngayon. Mga kapatid, ibig sabihin nito, it is possible na maupo ang isang individual sa ilalim na tapat na preaching ng salita ng Diyos, pero at the end of the day, hindi pa din siya nananampalataya. It is possible for a person to consistently attend the worship gathering of the saints, pero hindi pa din naniniwala at lumalapit sa Panginoong Jesus. It is possible to do an outstanding ministry, yet still fail to really believe in Him. Kasi kagaya ng sabi ko, religious privileges doesn't guarantee na okay ka na. And the best example of this principle is seen in the life of Judas Iscariot. Kilala niyo po si Judas, mga magulang ko't kapatid? Hindi po yung taga dyan, ha? Si Judas Iscariot, one of the disciples na meron ng Panginoong Jesus. Mga kapatid, let us remember, sa lahat ng tao sa buong mundo, siya na marahil yung isa sa may pinakamagandang pribilehiyong natanggap. Bakit po? Kasi imagine, yung taong ito nasa ilalim ng ministeryo ng Panginoon for 3 years. 3 taon siya ang nagministeryo sa kanya, hindi si R.C. Sproul, hindi si John MacArthur, hindi si Herman Bavinck, hindi yung mga sikat na theologian ngayon. Ang nagministeryo sa kanya, walang iba kundi si Jesus Christ. Kumain siya kasama ang Panginoon. Kumanta siya, umawit siya ng mga himno na inaawit natin, kasama ang Panginoon. Nasaksihan niya yung lahat ng himala na ginawa ng Panginoon. And even literally, naglakbay siya kasama yung Panginoon. Yet sa likod ng lahat ng ito, time has come na napatunayan na hindi pala siya nananampalataya sa Panginoon. Kasi during the time na nagkaroon ng pagkakataon na ipagpalit niya ang Panginoon sa pera, agad-agad, forthwith. Alam niyo po yung sa Senado, kala ko po matatawa kayo doon. Agad-agad, forthwith. Sabi ni Cayetano, agad-agad, pinagpalit niya ang Panginoong Jesus. At paano niya tinraidor ang Panginoong Jesus? Hinalikan niya. This tells us, mga magulang ko't kapatid, na yung pananampalataya, hindi bunga ng pagkakaroon ng religious exposure.
Kahit magkaroon ka ng mga bagay na yan. Yes, pwedeng gamitin ng Panginoon yan. Pwedeng gamitin instrumento ng Panginoon yan. Especially the preaching of God. That is the means of grace. Pero at the end of the day, kahit makarinig ka ng preaching, kahit magkaroon ka ng religious exposure, kung hindi kikilos ang Ama sa iyong puso, kailanman hindi ka lalapit at mananampalataya o tatanggapin yung katotohanan itinuturo ng Panginoong Jesus. And this is a truth na hindi natin dapat winawalang bahala. Mga magulang ko't kapatid, this truth should function or should serve as a warning to all of us. After all, it could be possible na nakagaya ng mga Hudyo dito sa ating text, may ilan sa atin na dahil sa ating religious exposure, na dahil lagi natin itong ginagawa in a weekly basis, feeling mo okay ka na. Feeling mo alam mo na ang lahat ng bagay. And this is why kapag nakadinig ka ng bagong revelasyon, you will not accept it. Bakit po? Kasi feeling mo okay ka na. But what I want you to understand this morning is this, mga magulang ko't kapatid, what makes you okay isn't the thing that you know. What makes you okay ay hindi yung religious exposure mo. Ang nagpapa-okay sa'yo ay yung patuloy na kilos ng Panginoon sa iyong puso. And this is why this is my challenge to you this morning. Mga kapatid, habang nakaupo ka sa iyong kinauupuan sa oras na to, ipinapamanghit ko sa pangalan ng Panginoong Jesus na minsan pang i-redirect mo yung confidence na iyong puso. Huwag mong tignan yung sarili mo na okay dahil sa kung ano ang natatanggap mo, dahil sa kung ano man ang meron ka sa loob ng simbahan na kinabibilangan mo. Tingnan mo yung sarili mo as okay dahil sa pagkilos at gawa ng Panginoong Jesus sa puso mo. That is something na hindi mo kayang kontrolin. That is something na siya mismo ang gumawa sa'yo. Ibig kong sabihin, mga magulang ko't kapatid, hinahamon kita sa umagang ito. Yung confidence mo, wag mong ilagay sa nalalaman mo. Yung confidence mo, ilagay mo sa kilos at gawa ng Panginoong Diyos sa iyong puso. Kasi pag dyan yung confidence mo, alam mo mangyayari sa'yo, magiging mapagpakumbaba ka at hindi ka magiging mayabang. These people that Jesus is talking to, they are quite, yung kanilang pagbubulong-bulungan, mga magulang ko't kapatid, isn't just a sign of rebellion. It is actually a sign of para bang pagyayabang. Nagyayabang na sila, mga magulang ko't kapatid, na para bang minamaliit na yung sinabi ng Panginoong Jesus kasi para sa kanila maling-mali yun. Kasi they know something na akala nila hindi alam ng Panginoong Jesus. Sa tingin nyo ba hindi alam ng Panginoong Jesus na siya ang magulang niya, si Jose at si Maria? Alam niya yun. Na para bang pag sinasabi nila na hindi sila naniwala sa kanila, para bang sila, di ba alam kung sino yung kanyang mga magulang? At napakarami sa atin sa oras na to, mga magulang ko't kapatid, ang yayabang natin dahil sa ating mga nalalaman. Without realizing, mga magulang ko't kapatid, what makes us good ay hindi yung ating nalalaman, kundi yung gracious work ng Panginoon sa ating mga puso. And that is why, mga magulang ko't kapatid, because of the seriousness of our condition, necessary yung gracious work ng Panginoon sa ating mga buhay. And this is the second point that I have this morning. The necessity of God's gracious work. If you will look at John chapter 6 verse 44 to 46, sabi po dito, mga magulang ko't kapatid, sabi po ni Jesus, walang makalalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. And from this verse alone, mga magulang ko't kapatid, ipinapakita nito yung necessary condition o yung necessity ng kilos ng Diyos para lang makalapit tayo sa Panginoong Jesus. Kailangan kumilos muna ang Ama. Kailangan ilapit muna tayo ng Ama. Pansinin niyo po, ang maglalapit sa atin sa Panginoong Jesus ay hindi tayo. Ang maglalapit sa atin ay yung Ama. Siya'y muli kong bubuhayin. At pansinin niyo, sabi niya, pag nakalapit tayo sa Panginoong Jesus, siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Sinulat ng mga propeta na silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang sino mang nakarinig at natuto mula sa Ama ay lumalapit sa akin. At nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama, siya lamang ang nakakita sa Ama. At mga magulang ko't kapatid, I know, now, when you begin to read, especially the following verse after verse 44, medyo nakakalito na.
And that is why I want you to understand na yung verse na ito, nung passage na to, mga magulang ko't kapatid, ang nilalaman nito ay hindi lamang yung negative counterpart ng John chapter 6 verse 37, kundi bibigay din ito ng parenthetical remark dito sa mga bagay na sinabi ni John. Kasi pansinin niyo po, sa John chapter 6 verse 37, ang sabi po doon, ang lahat ng binigay ng Ama sa akin ay lalapit sa akin. That is what John chapter 6 verse 37 is telling us. Now, tingnan niyo po yung verse 44. Di ba parang inulit lang yung John chapter 6 verse 37? Pero inulit niya ito in a negative form. Kasi ang sabi niya sa John chapter 6 verse 37, ang lahat ng ibibigay ng Ama ay lalapit sa akin. Sa John chapter 6 verse 44, sabi niya, walang makalalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama sa akin. Same thing. Pero this time around, sa John chapter 6 verse 44, negative counterpart siya ng John chapter 6 verse 37. What does it tell us? Na napakahalaga ng doktrina na ito. Kaya paulit-ulit ay pinaparating ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na makita natin kung gaano kaseryoso yung ating kondisyon. And the reason kung bakit gusto niya makita natin yung kaseryosohan ng ating kondisyon is for us to realize the necessity, yung pangangailangan natin sa kilos ng Diyos sa ating mga buhay. At mula po sa mga verses na to, mga magulang ko't kapatid, sinasabi ni Jesus na mayroong munang kailangan gawin ang Diyos Ama para mga tao makalapit sa Kanya. Pero in this passage that we have today, sinabi din ni Jesus na walang makalalapit sa Kanya malibang ilapit ito. Mula rito, masasabi natin ang katotohanan gustong iparating ng Panginoon mula sa mga verses na ito ay parehas lamang sa John chapter 6 verse 37. And the point that he is making from this is this: may necessary condition na kailangan maganap bago makalapit ng isang individual sa Kanya. And that necessary condition, mga magulang ko't kapatid, is these people needed to be drawn by God, o sa Tagalog, kailangan muna silang ilapit ng Ama. At mga magulang ko't kapatid, yung salitang drawn, o yung ilapit, sa Griego po, mga magulang ko't kapatid, yan po ay helko. Nang ibig sabihin po niyan, to draw, to pull, to drag, or to pull oneself to. Alam niyo po yung drag, yung ganyan. Yan daw po yung ibig sabihin yan. At mula sa mga ibig sabihin to, we can actually say that the idea na kinu-communicate ng Panginoong ito ay hindi lamang pag-aanyaya mula sa malayo. Ibig sabihin, pag inilalapit ka ng Ama kay Jesus, hindi yan para bang yung Diyos tinatawag ka. Na nasa malayo siya tapos tinatawag ka. Hindi, drag nga eh. Ibig sabihin, malapit siya sa'yo. Hindi ka lang din niya basta ino-impluwensyahan patungo sa isang tinakdang layunin. Pero, hindi ibig sabihin nito, mga magulang ko't kapatid, na gumagamit ng dahas ang Panginoon sa paglapit natin para ilapit niya tayo sa Panginoong Hesus. Hindi niya tayo ginagamitan ng dahas. And this is why pagdating po sa verse 45, tingnan niyo po ang sabi ng Biblia, silang lahat ay tuturuan ng Diyos. This implies, mga magulang ko't kapatid, na every time na ilalapit tayo ng Ama sa Panginoong Hesus, hindi siya gumagamit ng dahas. Kasi what He is doing is tinuturuan tayo. Now, this is not a literal na pagtuturo na kagaya nito. This is not what it means. Ang ibig sabihin po ng pagtuturo dito, mga magulang ko't kapatid, it is effectual calling. This is the doctrine of effectual calling. Ano ibig sabihin ng effectual calling? Napansin niyo po, mga magulang ko't kapatid, every time the preaching of God's Word, hindi lahat naapektuhan. Hindi lahat may epekto sa kanya yung preaching of the Word of God. Bakit po? Kasi hindi lahat nakakaranas ng effectual calling. Para doon sa mga pinili ng Diyos na ilapit sa kanyang anak, makakaranas sila ng effectual calling. Those people are the people na tinuturuan ng Panginoon. And they are the people na inilalapit din ng Diyos Ama sa kanyang anak. And now, sabi ni Jesus sa verse 46, ang pagtuturong ito ay hindi nanggagaling mula sa direktang pagkakipag-ugnayan ng Ama. Sabi niya sa verse 46, listen, sabi niya sa verse 46, ang nagmula sa Diyos, ang tanging nakita sa Diyos, siya lamang nakita sa Ama. And alam niyo po kung bakit sinabi ni Jesus yung verse 46? To keep from people's
from saying na, ay, nagkaroon ako ng effectual calling sa magitan ng panaginip eh. Nagpakita sa akin yung Ama sa panaginip. Tapos through effectual calling, dinala niya ako sa Panginoong Jesus. Hindi po. Kasi pansin niyo po ang sabi ng Jesus Christ. Ang nakita lang sa Ama ay walang iba kundi yung Anak. Ibig sabihin, yung effectual calling, mga magulang ko at kapatid, manggagalap lang sa preaching of the gospel. Kasi yun yung tinutukoy dun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. What Jesus is trying to say is this: inu-illuminate ng Diyos ang puso ng isang tao, ay turuturuan sila hindi sa magitan ng direct na pakikipag-ugnayan sa kanila na hiwalay ko'y Kristo, kundi sa magitan ng biyaya at habag niya lamang. After all, ang kilos ng Diyos na ito ay nagaganap not because of anything we have, but because of God's own initiative. And from this, let me give this point, mga magulang ko at kapatid. Listen to this principle. The necessary condition is met not by force or intellectual achievement, but by grace alone. O sa Tagalog, ang kinakailangang kondisyon upang tayo ay makalapit sa Panginoong Jesus ay hindi natutupad sa magitan ng dahas o intelektual na kakayahan, kundi sa magitan lamang ng biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, we are drawn to Christ not because of force, not because of any information, but because of God's grace alone. Kasi mapapansin niyo po, hindi lahat na nagkaroon ng impormasyon lumapit sa Panginoon. Napansin niyo po to? Bakit po? Kasi kailangan pa rin talaga yung biyaya ng Diyos. Now, hindi ibig sabihin nito wala nang kabuluhan yung pag-aaral ng salita ng Diyos, ha? That is not what it means. The point that I'm trying to say is this: learning alone ay hindi magbubunga ng saving faith. Kahit matutunan mo pa yung gospel, kahit maunawaan mo pa yung gospel, kung ikaw mismo, mga magulang ko at kapatid, kung hindi kikilos ang Diyos sa puso mo, hindi mo kailanman pagtitiwalaan yung nauunawaan mo. Napansin niyo po ito, and one of the greatest illustration that I have with this is, di ba yung taong tumatawid sa alambre o sa lubid? He was asking the audience, sabi niya, sino dito naniniwala na kaya kong tumawid sa lubid gamit ang paa? And the people, walang sumagot sa kanila. So ang ginawa niya, pinatunayan niya sa kanila, tumawid siya sa lubid, sa magitan ng kanyang paa. And then afterwards, nung babalik na siya, tinanong muna yung mga audience, sino ngayon ang naniniwala kaya kong gawin ninyo pabalik? And the people right now raise their hands kasi nakita niya kaya niya nang gawin. So ang ginawa niya doon, pumutuloy siya. Kumuha siya ng bisikleta, tapos sabi niya sa mga tao, sino ngayon ang naniniwala na kaya kong tumawid uli pabalik gamit ang bisikleta? Kukunti yung nagtaas. Ginawa niya, napatunayan niya, nagawa niya. And then pabalik, sabi niya, sino ngayon ang naniniwala na kaya kong tumawid uli pabalik gamit ang bisikleta? Lahat nagtaas ng kamay. Tapos sabi niya, pagkatapos sila magtaas ng kamay, sabi niya, o sige, lahat ng naniniwala umangkas sa akin. At mga magulang ko at kapatid, to your surprise and to my surprise, walang umangkas. Kasi it is possible to say naniniwala ka, pero hindi ka talaga naniniwala. Kasi pag inilagay mo na yung pagtitiwala mo, hindi mo na yon makikita. So it's possible na sinasabi mong naniniwala ka sa isang bagay, pero hindi ka nagtitiwala. And that is the same thing na nakita natin, di ba, nung COVID days? Kami, mga magulang ko at kapatid, na during that time, we are praying na magkaroon po ng sagot sa COVID. Kasi we are so sick and tired na nasa loob lang ng bahay. Naalala niyo po nung nasa loob lang tayo ng bahay, di ba nakaka-boring? Lalo pa siguro kung walang internet nun. One of the benefits lang ng COVID during that time is we are able to talk to those people na hindi na natin nakakausap sa loob ng bahay. Imagine, doon mo lang napansin na hindi pala kita lagi nakakausap kahit araw-araw kayo magkasama. And one of the prayers that we have during that time, sana magkaroon ng gamot, sana magkaroon ng vaccine. And then, boom, dumating yung vaccine. Pero hindi lahat nagpa-vaccine. Bakit po? Hindi dahil sa hindi nila kaya. Hindi lang sila tiwala na yun yung sagot sa problema na kinakaharap nila. Paano ba naman ang daming fake news nun? Yun daw yung 666.
May chips daw dun. Dumating pa sa point na hindi raw papasukin yung mga taong walang vaccine, kaya lalong yung mga tao ay magpabaksin, lalong na-depress. And this is the thing, mga magulang at kapatid, na makikita natin dito sa ating text. It is possible, mga magulang at kapatid, na alam mo yung isang bagay, na nauunawaan mo yung isang bagay, pero hindi ka nagtitiwala sa bagay na yun. And my point that I'm trying to make is this: information alone, without the gracious work of God, ay hindi mamimit yung condition para ikaw ay manampalataya at tanggapin ang Panginoong Jesus. Kasi our text itself is actually a great evidence. Remember, Jesus is speaking to a group of people who are learned. They are learned. They are people who are actually aware of the Bible. The Bible during that time. Member nga sila ng Jewish religion eh. Yet sa likod ng katotohanan ito, they are unable na pagtiwalaan yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo. And maybe that is the same thing na meron ka sa oras na ito. Maybe it could be possible that among us here, even though we hear the gospel being preached every day, hindi ka pa rin nagtitiwala sa salita ng Diyos sa oras na to. Hindi ka pa rin nagtitiwala na ang paraan ng kaligtasan mo ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kapatid, kung ikaw ang nasa ganyang kang kalagayan sa oras na to, ito yung panawagan ko sa iyo sa oras na ito. Ang panawagan ko sa iyo sa oras na ito, kapatid, magpakumbaba ka sa harapan ng Panginoong Jesus. Lumapit ka sa Kanya. Aminin mo sa Kanya, Panginoon, nahihirapan akong magtiwala sa sinabi mo. Nahihirapan akong magtiwala na ang kaligtasan ko ay hindi matatagpuan sa kakayanan ko, kundi sa kakayahan mo lamang. Aminin mo sa Kanya. Kasi kung paanong doon sa Bible, merong inintroduce na lalaking, na isang ama, na lumapit sa Panginoong Jesus. Tapos sabi niya sa Panginoong Jesus, Panginoon, kung may magagawa ka sa aking anak, pwede ba may gawin ka? At ang sabi sa kanya ng Panginoong Jesus, lahat ay posible sa mga taong nananampalataya. And then that man, in the response, sabi niya, Panginoon, nananampalataya ako, tulungan mo ako sa aking pagdududa. Kapatid, kung paanong yung tao na yon kinahabagan at kinawaan ng Panginoon, nananawagan ako sa iyo sa oras na to. Kung nahihirapan kang magtiwala at manampalataya sa mabuting balita ng kaligtasan, ang dalangin ko sa oras na to, pinamamanhik ko, lumapit ka sa Diyos sa oras na to. Aminin mo sa Kanya yung pagdududa mo at idalangin mo, nakahabagan ka niya at kawaan. Kasi paulit-ulit kong sasabihin sa oras na to, apart from the gracious work of God, yung necessary condition, hindi mo kailanman maaabot. And as I conclude, sa umagang ito, mga kapatid, I want us to realize na yung litratong ipinapakita ng ating passage patungkol sa Panginoong Jesus dito sa umagang ito is a picture of a good friend. All of us are looking for a good friend, right? Lahat tayo naghahanap ng mabuting kaibigan. But the problem is, we live in a generation kung saan yung mga kaibigan natin are actually saying the things that we want to hear. That is not the friend that we need. Hindi ang kailangan nating kaibigan ay yung kaibigan na sasabihin sa atin ang katotohanan even though tayo ay masaktan pag sinabi niya sa atin yun. At mga magulang ko at kapatid, that is what Jesus is. Ito ang Panginoong Jesus. In this passage alone, ipinapakita sa atin ang Panginoong Jesus during the time that these people were grumbling. Instead of pampering them, instead of sabihin sa kanila, oh sige, mali ako. Hindi. He was firm and to tell them, ako ang tama at kayo ang mali. And He did it not because He enjoyed humiliating them. He did it so that He can break them. At alam niyo pong isang maganda sa Panginoong Jesus, I was so blessed when I heard this during the time that I attended the conference in Acts chapter 29, Acts 29 last week. Kami ng misis ko. We attended this conference, sabi ni Pastor Noel during that time, sabi niya, the reason kung bakit binebreak ka ng Panginoon is so that grace can come in. Napakasarap isipin, mga magulang ko at kapatid,
na kaya ka binabasag ng Panginoon nang sa ganun yung biyaya niya makapasok sa iyo. Kailangan mo nang basagin ng Panginoon yung pride mo, yung puso mo, nang sa ganun makapasok yung biyaya sa iyo. Kasi unless na makita mo yung kaseryosohan ng kondisyon mo, you will never appreciate or even understand the necessity of God's gracious work. Tayo po ay magpasalamat sa oras na ito.